Malakas ang buhos ng ulan sa Maynila. Walang awang humahampas sa salamin ng itim na SUV ni Mark Valdez habang binabagtas niya ang kahabaan ng Skyway. Ang pagod na pag-swipe ng wiper ay halos hindi makasabay sa tila walang katapusang pagbuhos mula sa madilim na kalangitan. Ngunit sa kabila ng masamang panahon at ng nakakapagod na biyahe pauwi mula sa Batangas, isang ngiti ang hindi maalis sa mga labi ni Mark. Sa passenger seat nakapatong ang isang maliit na paper bag mula sa isang kilalang alhasan. Sa loob nito, isang kahon na naglalaman ng isang kwintas na may pendant na diamante ang regalo niya para sa kaarawan ni Angela. 2 araw pa bulong niya sa sarili. Uuwi dapat siya sa Sabado, pero tinapos niya ang lahat ng trabaho para makauwi ng Huwebes ng gabi. Isang sorpresa! Gusto niyang makita ang reaksyon ni Angela kapag inabot niya ang regalo, kapag sinabi niyang may 2 araw sila para sa kanilang sarili bago pa man ang mismong selebrasyon. 8 buwan na silang kasal ni Angela. 8 buwan mula nang pumasok ito sa buhay nilang mag-aama na parang isang anghel na ipinadala ng langit. Matapos ang 3 taon ng pagiging biyudo mula nang pumanaw si Melissa sa panganganak, si Angela ang nagbalik ng kulay sa kanilang tahanan. Siya na isang school counselor sa pinapasukang eskwelahan ng Kambal, ang tila perpektong sagot sa kanyang mga panalangin. Isang babaeng hindi lang siya ang minahal, kundi buong pusong tinanggap at inalagaan sina Kai at Leo. Pagpasok niya sa tarangkahan ng kanilang exclusive subdivision sa Alabang, sumaludo ang gwardiya na nakakilala na sa kanyang sasakyan. Ang mga kalsada ay tahimik at basa ang ilaw mula sa mga poste ay kumikinang sa mga natipong tubig ulan. Ito ang kapayapaan na pinaghirapan niya, isang ligtas na lugar para sa kanyang pamilya. Dahan-dahan niyang ipinarada ang sasakyan, sa driveway pinatay ang makina at hinayaang ang tunog na lamang ng ulan ang marinig. Bago pa man siya makababa, nahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay sa may porch. 2 maliit na anyo. Nakaupo sa pinakamataas na baitang ng hagdanan, magkayakap nanginginig. Nanigas si Mark sa kanyang kinauupuan. Ang nangiti sa kanyang labi ay biglang naglaho na palitan ng pagkunot ng noo. Sa unang tingin, inakala niyang naglalaro lang ang mga ito. Ngunit habang tinititigan niya, nakita niya ang katotohanan. Ang kanyang 5 taong gulang na kambal, sina Kai at Leo, ay nasa labas. Basang-basa sa ulan, suot lamang ang kanilang manipis na pajama, ang mga maliliit nilang katawan ay nanginginig sa ginaw. Nakayakap sila sa isa't isa, na parang 2 tutang inabandona ang mga mukhay nakasubsob sa balikat ng kapatid. Isang kidlat ng gulat at galit ang biglang kumuryente sa buong katawan ni Mark. Sa isang iglap bumukas ang pinto ng driver's seat. Hindi na niya inalintana ang malakas na ulan na bumasa agad sa kanyang damit. "Kay Leo!" Sa pagkarinig ng kanyang boses, sabay na nag-angat ng ulo ang 2 bata. Ang kanilang mga mata, puno ng luha at takot, ay nanlaki nang makita siya. "Daddy!" Sabay nilang sigaw. Tumakbo sila walang sapin sa paa sa basang damuhan. Nadulas pa si Leo, ngunit muling tumayo, hindi ininda ang sakit. Patuloy na tumakbo palapit sa kanya. Sinalubong sila ni Mark lumuhod sa basang semento ng garahe at niyakap sila ng mahigpit. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanilang mga katawan, ang panginginig na hindi mapigilan. Ang puso niya ay parang pinipiga. "Anak, anong ginagawa niyo dito sa labas? Bakit kayo basa?" Tanong niya, ang boses ay naghahalong pag-aalala at galit na pilit niyang pinipigilan. Sasabi po ni Tita Angela. Bulong ni Kai, nanginginig ang mga labi. "Hintayin daw po namin dito hanggang umalis si Tito." Kumirot ang puso ni Mark. "Sinong Tito, anak?" Si Leo na laging mas tahimik ang sumagot habang nakaturo ang maliit na daliri sa bintana ng kanilang master's bedroom sa 2 palapag.
Yung bisita po ni tita. Sinundan ni Mark ang turo ng anak. At doon sa likod ng bahagyang nakabukas na kurtina, kitang-kita niya. 2 anino. Isang babae at isang lalaki. Ang mga anino ay gumagalaw sa isang sayaw na kilalang kilala niya, isang sayaw na gumimbal sa kanyang sikmura at nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Anghel. Iyon ang turing niya kay Angela. Ngunit ang anino sa bintana ay anino ng isang demonyo. Binuhat niya ang 2 bata, isa sa bawat braso, at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Ang init sa loob ay sinalubong sila, ngunit hindi nito napawi ang lamig na bumabalot sa puso ni Mark. Dinala niya ang mga ito diretso sa banyo, binuksan ang mainit na tubig sa bathtub, at maingat silang hinubaran ng mga basang damit. Shh! Okay na. Nandito na si Daddy. Bulong niya habang pinupunasan sila ng malambot na tuwalya. Hindi na kayo lalabasin ulit. Pangako. Habang nakababad sa mainit na tubig ang kambal, nagsimula ng humupa ang kanilang panginginig. Ngunit ang takot sa kanilang mga mata ay naroon pa rin. Pinilit ni Mark na ngumiti para sa kanila kahit na ang gusto niyang gawin ay sumigaw at magwala. Matapos niyang balutin ang mga ito sa makakapal na tuwalya at bihisan ng tuyong pajama, dinala niya sila sa kanilang kwarto. Magpahinga na kayo mga anak. Babantayan ko kayo, sabi niya hinalikan ng noo ng bawat isa. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng mga ito, dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Isinara niya ang pinto ng walang tunog. Tumayo siya sa pasilyo nakatingin sa saradong pinto ng master's bedroom sa dulo ng hallway. Ang mga tunog na nagmumula sa loob, mahihinang halakhak bulungan, ay parang mga punyal na sumasaksak sa kanyang pandinig. Ang regalo sa loob ng kotse. Ang mga plano para sa sorpresa. Ang 8 buwan ng pagtitiwala. Lahat ay naglaho na parang bula. Kinuwayom niya ang kanyang mga kamao. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat puno ng nagbabantang katahimikan. At sa bawat patak ng tubig na lumanda sa katawan ng kanyang mga anak kanina, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na handang sunugin ang lahat. Ang katahimikan sa pasilyo ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo si Mark sa labas ng pinto ng kanilang kwarto. Ang mga daliri nakakuyom sa gilid, ang panga ay naninigas. Bawat halakhak na narinig niya mula sa loob ay parang matalim na bubog na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang init na dapat sana'y hatid ng tahanan ay napalitan ng nagyayelong galit na gumagapang sa kanyang mga ugat. Hindi siya kumatok. Sa isang malakas at biglaang tulak bumulagta ang pinto at bumangga sa pader. Ang tunog ay umaling-aungaw sa buong bahay, isang marahas na anunsyo na winasak na ang kapayapaan sa loob ng tahanang iyon. Natigil ang tawanan sa loob. Si Angela, na nakasuot lamang ng isang manipis na satin robe, ay napatalon sa gulat mula sa kama. Ang lalaking kasama niya na walang damit pang itaas ay nanlaki ang mga mata na parang isang hayop na nahuli sa bitag. Ang gusot-gusot na kumot mga damit na nakakalat sa sahig at ang bote ng alak sa bedside table ay nagpinta ng isang larawan ng karumal-dumal na pagtataksil. Mark, gulat na sabi ni Angela. Anong ginagawa mo rito? Ang aga mo yata. Ang kanyang boses kalmado at tila inis pa na naistorbo sila ang nagsilbing gasolina sa naghahalab ng galit ni Mark. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang bawat hakbang ay mabigat at may bigat ng isang hatol. Ang lalaki ay mabilis na naghahanap ng damit, nagmamadaling isinuot ang kanyang polo. Pare, sorry, aalis na ako. Sabi nito hindi makatingin ng diretso kay Mark. Ngunit ang mga mata ni Mark ay hindi nakatingin sa kanya. Nakapako ang mga ito kay Angela, isang tingin na malamig at mapanganib. Nasa labas ang mga anak ko, Angela. Sabi ni Mark, ang boses niya ay mababa at kontrolado.
Ngunit may panginginig ng galit, nanginginig sa ulan. 5 taong gulang na mga bata, itinapon mo sa labas na parang mga aso. Nagkibit-balikat si Angela, isang kilos na puno ng pagkainis. OA ka naman, naglalaro lang sila sa porch. Hindi naman sila mamamatay sa konting ambon. Itinuon niya ang pansin sa salamin at nagsimulang magsuklay na para bang isa lamang itong maliit na aberya. Ang kawalan niya ng pagsisisi ay parang isang sampal sa mukha ni Mark. Ang lalaki ay nakahanap ng pagkakataon at mabilis na lumabas ng silid, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa pagitan ng mag-asawa. Hindi ito konting ambon, Angela, isang bagyo, at iniwan mo sila doon para lang makasama mo yan. Ano ang ine-expect mo? Humarap ito sa kanya, ang mga matay nagliliyab sa depensa. Magpakabirhen ako dito habang ikaw ay laging wala trabaho ng trabaho. Pag-uwi mo, pagod ka na. 5 minuto sa mga bata, tapos tulog na. Tao rin ako, Mark. May mga pangangailangan din ako. Hindi makapaniwala si Mark sa kanyang naririnig. Ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay hindi na salita ng isang anghel, kundi ng isang makasariling estranghero. Habang nagsasalita si Angela, nilibot ni Mark ang tingin sa kwarto. At doon niya napansin, sa ibabaw ng kanyang side table, kung saan dati nakalagay ang isang maliit na altar, ang silver frame na litrato ni Melissa, isang rosaryo, at isang kandila ay wala na. Malinis, walang bakas ng kanyang yumaong asawa. Natigil siya sa paghinga. Nasaan ang litrato ni Melissa? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong. Bumuntong hininga si Angela na para bang napakabigat ng tanong ni Mark. Inilagay ko sa bodega. Mark, 5 taon na siyang patay. Kailangan mo nang mag-move on. Asawa mo na ako ngayon. Hindi ako pwedeng makipagkompetensya sa isang patay habang buhay. Ang mga salitang iyon malamig, walang pakundangan at puno ng kalupitan, ang tuluyang sumira sa natitirang kontrol ni Mark. Kompetensya. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Bigla may kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang coat, ang maliit na kahon ng alahas. Para sa kaarawan mo sana. Sabi niya, ang boses ay basag sa galit at pighati. Sa isang iglap, ibinagsak niya ito ng buong lakas sa sahig na gawa sa matigas na kahoy. Isang malakas na kalabog ang narinig at ang kahon ay bumukas. Tumalsik ang mamahaling kwintas. Ang diamante ay kuminang ng sandali bago tumama sa pader. Ayan ang regalo ko sa iyo. Sigaw niya, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ang pagsigaw na yon ay hindi lang para kay Angela, kundi para sa sarili niyang katangahan sa pagtitiwalang ibinigay niya. Natigilan si Angela. Sa wakas nakita niya ang bagsik sa mga mata ni Mark, isang bagsik na hindi niya pa nakikita kailanman. Umalis ka. Utos ni Mark. Ang boses niya ay bumalik sa isang nakakakilabot na kalmadong tono. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay na ito. Ngayon din. Hindi mo ako pwedeng palayasin. Ganting sigaw ni Angela. Ang takot ay napalitan ng panibagong tapang. Kasal tayo. Mark, kalahati ng lahat ng ito ay akin ayon sa batas. Nagsimula itong mag-empake, padabog na isinasalansan ang mga damit sa isang maleta. Ang bawat kilos ay puno ng galit. Habang nag-aaway sila, ang mga mata ni Mark ay napadpad sa bedside table ni Angela. Sa ilalim ng isang libro, may nakasungaw na isang puting sobre, isang opisyal na sobre na may logo ng isang kilalang insurance company. Hindi niya ito maalalang nakita dati. Dahil sa isang kutob na hindi niya maipaliwanag, kinuha niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng sobre at binabasa ang mga dokumentong nasa loob. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang dugo sa kanyang muka ay tila nawala lahat. Isang life insurance policy. Kinuha 2 buwan na ang nakalipas. Ang mga nakasiguro, Kai Valdez at Leo Valdez. Ang halaga, 10 milyong piso, bawat isa.
at ang nag-iisang benepisyaryo, Angela Reyes Valdez. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nanunuot, nagyeyelong takot. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang plano. Nawala na ang sigawan. Ang marahas na pagsasara ng pinto sa pag-alis ni Angela ay nag-iwan ng isang abnormal na katahimikan sa loob ng bahay. Ang ulan sa labas ay humina na tila nakikiramay sa bagyong katatapos lang sa loob. Naiwan si Mark na nakatayo sa gitna ng nagulong silid, ang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Nanginginig pa rin ang kamay niya na may hawak sa life insurance policy. Ang papel na yon ay hindi na lang basta dokumento. Ito ay isang testamento ng isang mas malalim at mas madilim na plano. Dahan-dahan siyang sumandal sa pader, pinikit ang mga mata at sinubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit ang bawat paghinga niya ay nagdadala lamang ng imahe ng kanyang mga anak na nanginginig sa ulan. Para sa pera. Kaya ba niyang isakripisyo ang mga anak ko? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang lason na kumakalat at pumapatay sa bawat alaala ng pagmamahal na inakala niyang totoo. Mabilis siyang kumilos. Ang unang instinct niya ang mga bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ng kambal. Sa dilim na aninag niya ang dalawang maliliit na anyo sa ilalim ng kanilang kumot, magkayakap kahit sa pagtulog. Payapa, ligtas, sa ngayon. Lumapit siya at umupo sa gilid ng kama ni Kai. Hinaplos niya ang buhok nito, ang puso niya'y nadudurog sa pagmamahal at sa pakiramdam ng matinding pagkakasala. Paano ko ito nagawa sa inyo? Paano ko pinapasok ang isang halimaw sa ating tahanan? Biglang gumalaw si Kai. Dumilat ito ang mga matay puno ng antok at isang bakas ng takot mula sa isang masamang panaginip. Daddy? Bulong nito. I had a bad dream. Madilim daw po. Iniwan niyo kami sa dilim. Niyakap ni Mark ang anak. Shh! Hindi mangyayari yon. Hinding-hindi ko kayo iiiwan. Nandito lang si Daddy. Sa yakap na yon tila nagkaroon ng lakas ng loob si Kai na magsalita. Daddy, natatakot po ako kay Tita Angela. Nanigas si Mark. Bakit anak, may ginawa ba siya sa inyo? Tumingin si Kai sa kapatid niyang si Leo na nagising na rin pala at tahimik na nakikinig. Tumango si Leo na para bang nagbibigay ng permiso. Huminga ng malalim si Kai bago nagsalita. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng takot na matagal na niyang kinimkim. Sabi po ni Tita Angela, nagsimula si Kai, ang boses ay nanginginig. Pag di kami behave, ipapadala niya kami kung nasaan si Mommy Melissa. Isang yelo ang tila biglang ipinasok sa mga ugat ni Mark. Hindi siya makahinga. Ang simpleng salita ng isang bata ay nagbunyag ng isang kalupitan na hindi niya kayang isipin. Iyon ay hindi isang simpleng pananakot. Iyon ay isang banta ng kamatayan na binalot sa isang paraan na maiintindihan ng isang bata na namatayan ng ina. Lagi po siyang galit pag tinitingnan namin yung picture ni Mommy. Dagdag ni Leo sa isang halos pabulong na tinig. Sabi niya, masama daw po yun. Niyakap ni Mark ang kanyang dalawang anak. Nang buong higpit na para bang sa pagyakap na yon ay mapoprotektahan niya sila mula sa masasamang alaala. Ngayon, naiintindihan na niya ang mga pagkakataong umuuwi siyang tahimik ang mga bata. Ang mga pagkakataong tila may takot sa kanilang mga mata na pilit niyang isinasantabi, iniisip na pagod lang sila. Lahat ng yon ay mga senyales, mga pulang bandila na pinili niyang huwag pansinin. Matapos niyang masigurong nakatulog muli ang mga bata, maingat siyang lumabas ng silid. Nag-iwan siya ng kaunting siwang sa pinto at binuksan ang ilaw sa pasilyo. Hindi niya nahahayaang maramdaman pa ng mga anak niya na nasa dilim sila. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya'y nanginginig habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang contacts.
Catherine Santos, ang matalik na kaibigan ni Melissa, ang ninang ng kambal, at higit sa lahat isang mataas na opisyal sa National Bureau of Investigation NBI. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Mark, gabi na napatawag ka? Ang boses ni Catherine ay inaantok pa, ngunit malinaw. Kailangan ko ng tulong mo. Sabi ni Mark, ang boses ay basag. Biglang nagbago ang tono ni Catherine, naging alerto. Anong nangyari? Ang mga bata, okay lang ba sila? Sinubukan ni Mark na ikwento ang lahat. Ang pag-uwi niya, ang mga bata sa ulan, ang lalaki sa kwarto, ang komprontasyon. Ngunit nang dumating siya sa bahagi ng insurance policy, ang boses niya ay tuluyan ng pumiyok. Kath, kumuha siya ng 20 million life insurance para sa kambal. Siya ang beneficiary. Isang sandali nang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Nang magsalita muli si Catherine, ang pagkaantok sa kanyang boses ay ganap nang nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matalas na tono ng isang investigador. Mark, makinig kang mabuti sa akin. Sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Huwag kang aalis sa bahay. Huwag kang hahawak ng kahit ano na hindi mo pa nahahawakan. Ang modus na yan, pamilyar sa akin. Papunta na ako dyan. Pagkababa ng telepono, naiwan si Mark na tulala. Pamilyar sa akin. Ang mga salitang iyon ay nagpapatunay na ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib ay hindi isang paranoia. Ito ay isang katotohanan na may pangalan at may pattern. Habang naghihintay, hindi siya mapakali. Ang kanyang isip ay naghahanap ng mga sagot ng kahit anong piraso ng ebidensya na magpapatunay na hindi siya nababaliw. Naalala niya ang laptop sa kanyang home office, ang laptop na madalas gamitin ni Angela. Pumasok siya sa madilim na opisina, ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Binuksan niya ang laptop. Ang screen ay umilaw at nakita niyang hindi ito naka-log out. Ginalaw niya ang mouse, bumukas ang huling ginamit na browser, at sa itaas ang search bar, binuksan niya ang search history at ang mga salitang nakasulat doon ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Common fatal accidents for children Philippines, sleeping pill overdose dosage for 5-year-old how to claim life insurance policy. BPI film, mga lason na hindi na-trace sa autopsy. Bawat linya ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Napatayo siya na paatras hanggang sa ang likod niya ay tumama sa pader. Ang bile ay umakyat sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo sa ibaba at sumuka sa lababo. Habang nakayuko nanginginig at hinahabol ang hininga, tiningnan niya ang sariling refleksyon sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay isang estranghero, isang taong puno ng takot at pagkamuhi. Hindi na ito tungkol sa isang asawang nagtaksil. Ito ay tungkol sa isang ama na walang kamalay-malay na nag-alaga ng isang demonyo sa tabi ng kanyang mga anak. At ngayon, kailangan niyang harapin ito bago mahuli ang lahat. Ang malamig na porselana ng lababo, ang tanging sumasalo sa nanginginig na mga kamay ni Mark. Nakatingin siya sa kawalan, ang mga imahe ng search history sa laptop ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan na parang isang sirang pelikula. Ang bawat salita, aksidente, overdose lason ay isang dagok na humahampas sa pundasyon ng mundong binuo niya para sa kanyang mga anak. Ang tahanan na dati simbolo ng seguridad ay biglang naging isang bitag. Ang bawat sulok ay tila may anino. Ang bawat pamilyar na tunog ay nagdudulot ng kaba. Nang biglang tumunog ang doorbell, napatalon si Mark sa gulat, ang puso niya'y kumalabog ng malakas. Sandali siyang natigilan, ang isip ay nagtatalo kung sino ang nasa labas sa ganoong oras ng gabi. Ang isang bahagi ng kanyang utak na nilason na ng takot ay nagsususpetsang bumalik si Angela. Ngunit ang malakas at tiyak na pagtunog muli ng doorbell ay nagbigay sa kanya ng lakas.
Hindi iyon ang paraan ng pagbalik ni Angela. Iyon ay tunog ng isang taong may awtoridad. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Sumilip siya sa peephole at nakahinga ng maluwag. Sa labas nakatayo si Catherine Santos. Kahit basa ng ambon ng kanyang itim na trench coat, hindi nabawasan ang kanyang matatag na presensya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga matay alerto. Sa pagtama ng kidlat sa kalangitan, sandaling nagliwanag ang kanyang mukha, isang imahe ng determinasyon. Mabilis na binuksan ni Mark ang pinto. Kath, hindi na niya kailangang magsalita pa. Isang tingin lang sa itsura ni Mark, ang pamumutla, ang gulo ng buhok, ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na para kay Catherine. Ang mga bata. Iyon ang una niyang tanong. Ang boses ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala ng isang ninang. Tulog na sila. Ligtas sila. Sagot ni Mark. Pumasok si Catherine sa loob at kasabay ng kanyang pagpasok ay tila pumasok din ang isang aura ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Isinara niya ang pinto at humarap kay Mark. Okay, Mark, ikwento mo sa akin ang lahat mula sa simula. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong detalye. Dinala niya si Catherine sa kanyang opisina. Itinuro niya ang laptop, ang insurance policy na nakapatong sa mesa at ikinuwento ang lahat, pati na ang banta ni Angela sa mga bata tungkol kay Melissa. Habang nagsasalita si Mark, si Catherine ay tahimik na nakikinig. Professional ang kanyang kilos. Nagsuot siya ng latex gloves mula sa isang kit na kinuha niya sa kanyang bag. Maingat niyang pinulot ang insurance policy at inilagay sa isang evidence bag. Tiningnan niya ang laptop, binasa ang search history at tumango-tango na para bang kinukumpirma ang isang bagay na matagal na niyang hinala. Red flags all over bulong ni Catherine, mas para sa sarili niya kaysa kay Mark. Ang modus operandi ay classic. Modus operandi, tanong ni Mark, ang takot ay bumabalik. Anong ibig mong sabihin? Tumingin sa kanya si Catherine, ang mga matay puno ng isang halo ng awa at propesyonal na determinasyon. Mark, ang mga ganitong klase ng tao, mga predator, mayroon silang sinusunod na pattern. Ang pagpasok sa buhay ng mga vulnerable, ang mabilis na pagpapakasal, ang paghihiwalay sa biktima mula sa pamilya, at ang financial gain sa dulo. Masyadong malinis ang pagkakagawa niya. Masyadong kalkulado. Napasabunot si Mark sa kanyang buhok. Pinapasok ko siya dito, Kath. Ako ang naglagay sa mga anak ko sa panganib na ito. Kasalanan ko to. Mabilis na lumapit si Catherine at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi. Makinig ka sa akin, Mark. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Propesyonal ang gumawa nito. Ang mga taong tulad niya ay sanay magpanggap, sanay magsinungaling. Ginawa kanyang biktima dahil nakita niya ang kahinaan mo, ang pagiging isang mabuting ama na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Ginamit niya ang pagmamahal mo laban sa'yo. Ang mga salita ni Catherine ay nagbigay ng kaunting ginhawa, ngunit hindi nito nabura ang bigat ng pagkakasala sa kanyang dibdib. Anong gagawin natin? Ako na ang bahala, matatag na sabi ni Catherine. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Kailangan ko ng isang team dito, forensics, para sa laptop at sa kwarto. At kailangan ko ng full-scale background check sa isang Angela Reyes. Lahat. Kailan pinanganak, saan nag-aral, mga dating trabaho, financial records. Kahit anong butas, gaano man kaliit hanapin nyo. Matapos ang tawag, humarap siyang muli kay Mark. Iuuwi ko muna itong insurance policy at kukuha ako ng kopya ng hard drive ng laptop. May mga tao akong darating dito para tingnan ang lugar. Huwag kang mag-alala, magiging maingat sila para hindi magising ang mga bata. Bago siya umalis, tumigil siya sa may pinto. Mark, magtiwala ka sa akin. Gagamitin ko ang lahat ng resources ng NBI para dito. Hindi lang ito trabaho para sa akin. Pamilya ko kayo. Nang makaalis si Catherine, naiwan muli si Mark sa katahimikan.
Ngunit ngayon, may bahid na ito ng pag-asa. May kumikilos na. May laban na. Ang mga sumunod na oras ay dumaan na parang isang panaginip. Dumating ang mga investigador ng NBI, tahimik at episyente. Kumuha sila ng fingerprints, kinuna ng litrato ang kwarto, at kinopya ang laman ng laptop. Si Mark ay nanatili sa sala, umiinom ng kape, paulit-ulit na sinisilip ang kanyang mga anak. Nang sumikat ang araw, umalis na ang team. Ang bahay ay muling natahimik. Napagod sa magdamag na tensyon, nakatulog si Mark sa sopa. Nagising siya sa tunog ng kanyang telepono. Mabilis niya itong sinagot. Si Catherine. Mark Ombandoy, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses niya ay iba. Walang emosyon, ngunit may bigat ng isang masamang balita. Kailangan mong umupo para dito. Napaupo ng tuwid si Mark, ang puso'y biglang bumilis. Ano yon, Kath? May nahanap na kayo. Isang sandaling paghinga ang narinig niya mula sa kabilang linya bago nagsalita si Catherine. Mark, pinatakbo namin ang pangalan niya sa lahat ng government at private database. Civil Registry, SSS, BIR, School Records, Passport. Lahat. At walang Angela Reyes na tugma sa profile niya. Sabi ni Catherine, ang bawat salita ay parang isang suntok. Walang record ng kapanganakan. Walang record na nag-aral siya sa mga universidad na sinabi niya. Ang diploma niya sa psychology na nakadisplay sa bahay mo, peke. Natigilan si Mark. Ang sahig ay tila biglang nawala sa ilalim ng kanyang mga paa. Paano nangyari yun? Paano siya natanggap sa eskwelahan ng mga bata? Ginamit niya ang pekeng mga papeles para makapasok. Patuloy ni Catherine, ang boses ay matigas na. Isang master forger ang gumawa ng mga dokumento niya. Mark, ang babaeng pinakasalan mo, hindi siya umiiral. Ang telepono ay tila naging isang blok ng yelo sa kamay ni Mark. Tumingin siya sa pasilyo patungo sa kwarto kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inakala. Hindi lang siya nagpakasal sa isang estranghero na may masamang balak. Nagpakasal siya sa isang multo. Isang multo na may mukha ng anghel at mga plano ng isang demonyo. At ang mga target nito ay ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa katinuan ni Mark. Ang bawat anino sa kanyang bahay ay tila may sariling buhay. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang dating santuwaryo ay naging isang kulungan na puno ng multo ng pagtataksil. Sa umaga, pinipilit niyang maging normal. Pinagluluto niya ang kambal na kikipaglaro at tinutulungan sila sa kanilang munting mga proyekto. Ngumingiti siya, tumatawa, ngunit ang kanyang mga mata ay laging pagod at mapagbantay. Isang ama na gumaganap sa isang palabas ng normalidad para sa kapakanan ng kanyang mga anak, habang sa loob-loob niya ay unti-unti siyang nilalamon ng takot. Gabi-gabi, pagkatapos niyang masigurong mahimbing na ang tulog ni Nakay at Leo, sisindihan niya ang lahat ng ilaw sa labas ng bahay. Tinitiyak niyang nakadouble lock ang lahat ng pinto at bintana. Ang kanyang pagtulog ay mababaw, laging nagigising sa pinakamaliit na ingay. Si Catherine ay tumatawag araw-araw para magbigay ng update, ngunit ang mga update ay pare-pareho. Wala pa, Mark. Malinis siya, parang isang multo. Ang paghihintay ay isang uri ng torture. Sa ika-4 na araw, nagbago ang lahat. Umaga pa lang, tumawag si Catherine. Ang boses niya ay iba. Meron itong bigat at kasiguraduhan na wala sa mga nakaraang tawag. Mark, pumunta ka sa opisina ko sa NBI headquarters. Ngayon na. Huwag mong isama ang mga bata. Iwan mo sila sa isang katiwala na matagal mo nang pinagkakatiwalaan. May nahanap na kayo. Tanong ni Mark, ang puso niya ay nagsimulang kumabog na parang tambol. Higit pa roon, sagot ni Catherine. Dalian mo na. Matapos ihatid ang kambal sa bahay ng isang matandang yaya,
na nag-alaga sa kanila mula pa noong sanggol. Mabilis na nagmaneho si Mark papuntang Taft Avenue. Ang NBI building, isang imposing na istruktura ng semento, ay tila isang katedral ng mga lihim at katotohanan. Sinalubong siya ni Catherine sa lobby at dinala sa isang malamig at tahimik na conference room. Walang bintana ang silid at ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang fluorescent lamp sa itaas. May isang malaking mesa sa gitna at isang laptop na nakabukas. "Umupo ka, Mark," sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay formal. Hindi na siya ang ninang ng mga anak niya ngayon. Siya si Agent Santos. Naupo si Mark. Ang lamig ng silid ay tila gumagapang sa kanyang balat. Iniharap ni Catherine ang laptop sa kanya. Dahil walang record si Angela Reyes, sinubukan namin ang ibang paraan. Facial recognition. Ipinasok namin ang mga litrato niya mula sa social media mo sa aming database. Itinuro niya ang screen. May 2 litrato. Sa kaliwa isang larawan ni Angela na nakangiti kuha noong kasal nila. Sa kanan isang mugshot ng isang babae mula 5 taon na ang nakalipas. Mas bata, mas payat, pero walang duda. Ang mga mata, ang hugis ng mukha siya iyon. Sa ilalim ng mugshot may pangalan Isabella Cruz. Nahuli siya sa isang minor fraud case sa Cebu. Paliwanag ni Catherine. Estafa. Niloko niya ang isang maliit na negosyante. Nakapagpiyansa at hindi na muling nagpakita. Mula noon, nawala na siya sa radar. Hanggang sa nag-cruise ang landas ninyo. Ginamit ni Catherine ang pangalang Isabella Cruz bilang panimulang sinulid. At nang hilahin niya ito, isang buhol-buhol at madugong tela ng kasinungalingan ang nabuklat. Mula sa pangalang yan, natuntun namin ang kanyang mga bank account, mga transaksyon, mga pinuntahan, at doon namin nakita ang pattern. Ipinakita ni Catherine ang isang file sa screen, isang larawan ng isang matandang lalaki na nakangiti. Si Mr. Alberto Jimenez, biyudo, 68 years old, may-ari ng isang shipping company sa Cebu. Namatay 3 taon na ang nakalipas dahil sa accidental fall sa kanyang hagdanan. Ang kanyang private nurse at caregiver sa huling 6 na buwan ng kanyang buhay, isang babaeng nagngangalang Chloe. Nag-click si Catherine, isang litrato ni Mr. Jimenez kasama ang kanyang nurse. Si Chloe ay si Angela. Ang lahat ng ari-arian ni Mr. Jimenez na nagkakahalaga ng halos 80 million ay napunta kay Chloe base sa isang huling testamento na pinirmahan niya 1 linggo bago siya namatay. Nanlamig ang dugo ni Mark. Nag-click muli si Catherine. Isa pang lalaki na sa 50s, may-ari ng isang malawak na plantasyon sa Davao. Mr. Ricardo Suarez, biyudo, 55, namatay 2 taon na ang nakalipas. Sanhi ng pagkamatay, heart attack. Kahit wala siyang history ng sakit sa puso. Ang kanyang bagong asawa na pinakasalan niya 3 buwan bago siya mamatay, isang babaeng nagngangalang Sofia. Isang wedding picture. Si Mr. Suarez at ang nakangiting si Sofia, si Angela. Ang buong plantasyon at lahat ng liquid assets niya ay napunta kay Sofia. Isa pa, isang film na negosyante sa Baguio, namatay sa gas leak. Ang kanyang fiancé, isang Marie. Si Angela ulit. Parang binuhusan ng yelo si Mark. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Nakatitig lang siya sa screen, sa paulit-ulit na mukha ng babaeng pinatulog niya sa kanyang tabi, ang babaeng hinahalikan ng kanyang mga anak. Hindi siya simpleng manloloko, Mark. Sabi ni Catherine, ang boses niya ay puno ng galit at pagkaawa. Isa siyang itim na byuda. Isang serial predator na ang target ay mga byudong mayaman at walang pamilyang magtatanggol sa kanila. At ikaw ang pinakabago niyang biktima. Hindi pa doon natapos. May isa pa kaming nahanap. Sabi ni Catherine, ang tono niya ay mas nagiging seryoso. Ang lahat ng ito ay hindi niya kayang gawin mag-isa. Ang pekeng dokumento, ang pag-asikaso sa mga legal loopholes. Kailangan niya ng tulong. Ipinakita niya ang huling dokumento, isang marriage certificate mula sa Las Vegas, Nevada.
Ang mga pangalan, Isabella Cruz at Eric Castro. Kasal siya, Mark. Kasal siya sa isang Eric Castro, isang notorious na miyembro ng isang sindikato na dalubhasa sa forgery at contract killing. Ang kasal ninyo, walang bisa. Gumuho ang mundo ni Mark. Lahat. Ang pagmamahalang kasal, ang pamilyang inakala niyang binuo nila lahat, ay isang malaking kasinungalingan, isang entablado. At siya at ang kanyang mga anak, ang mga pangunahing tauhan sa isang madugong dula na hindi nila alam na kasali sila. Ang ibig sabihin nito, patuloy ni Catherine hinawakan ang kamay ni Mark na nakapatong sa mesa. Hindi ka na niya kailangang hiwalayan para makuha ang pera mo. Ang kailangan lang niyang gawin ay, hindi na niya kailangang tapusin ang pangungusap. Naintindihan na ni Mark. Ang mga anak ko? Bulong niya ang boses ay halos hindi marinig. Ang life insurance, iyon ang susunod. Tumango si Catherine, ang mga matay puno ng pag-aalala. Sila ang grand prize niya, Mark. At ngayong alam niyang nabisto mo na siya, hindi na siya mag-iingat. Magiging desperado na siya. Anong gagawin ko? Tumingin si Catherine sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matatag at hindi natitinag. Kailangan mong ilayo ang mga bata, Mark. Kailangan mong mawala. Ngayon din. Dahil ang babaeng iyon ay hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ang gusto niya ngayon ay ang buhay ng mga anak mo. Ang paglabas sa malamig na conference room ng NBI ay parang pagpasok sa ibang dimensyon. Ang maingay na trapiko sa Taft Avenue, ang sikat ng araw na tumatama sa mga gusali, ang mga taong naglalakad sa kalsada, lahat ay tila bahagi ng isang normal na mundo na hindi na kinabibilangan ni Mark. Ang kanyang realidad ngayon ay ang mga mugshot, mga death certificate, at ang mukha ng isang babaeng may ngiti ng ahas. Nagmamaneho siya pauwi, ngunit ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanginginig at basa ng malamig na pawis. Ang bawat sasakyang dumidikit sa kanya, ang bawat mukha na nakikita niya sa salamin ay tila nagiging si Angela. Ang paranoia ay isang lason na mabilis kumalat sa kanyang sistema. Kailangan mong mawala. Ngayon din, ang mga salita ni Catherine ay umuulit-ulit sa kanyang isip na parang isang sirang plaka, isang babala na nagpapabilis sa bawat pintig ng kanyang puso. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Kai at Leo tumatakbo mula sa hardin, ang kanilang mga mukhay puno ng ngiti. Daddy, look, we made a castle, sigaw ni Kai. Iwinawagayway ang isang maliit na bandila na gawa sa stick at dahon. Lumuhod si Mark at niyakap sila. Nang mahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa kanilang maliliit na balikat. Inamoy niya ang kanilang buhok, isang halo ng araw damo, at inosenteng pagkabata. Sila ang kanyang mundo. At may isang halimaw na gustong wasakin ito. Mga anak, makinig kayo kay Daddy. Sabi niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Magkakaroon tayo ng biglaang adventure. Pupunta tayo sa bahay ni Lolo Jose sa Tagaytay. Ngayon din. Yehey! Sigaw ni Leo. Kay Lolo Jose, may mga kabayo po ba ulit, Daddy? Oo, anak. May mga kabayon, sagot ni Mark pilit na ngumingiti. Kaya mag-empake na tayo ng mga paborito niyong laruan at damit. Bilisan natin para maabutan natin ang sunset doon. Habang ang mga bata sa kanilang kawalang muwang ay masayang nag-iimpake, si Mark ay kumikilos na parang isang sundalong naghahanda para sa giyera. Mabilis niyang inilagay sa isang maleta ang mga damit nila, mga gamot at mga importanteng dokumento, birth certificates, pasaporte. Ang bawat kilos niya ay may kasamang pagmamadali at takot. Habang hinahalungkat niya ang kanyang aparador, natigilan siya. Nakita niya ang isang damit ni Angela na naiwan sa isang sulok. Isang simpleng puting bestida. Ang damit na suot nito nung una silang mag-date. Bigla siyang nasuka. Dinampot niya ang damit gamit ang dulo ng kanyang mga daliri na para bang ito'y may sakit na nakakahawa, at ibinato sa basurahan.
Tumunog ang kanyang telepono. Si Catherine. Mark, anong status mo? Nag-iimpake na kami. Papunta na kami kay Papa sa Tagaytay. Good, sabi ni Catherine. Makinig ka. Na-monitor namin ang mga credit card niya. May malaking withdrawal siyang ginawa 1 oras na ang nakalipas sa isang ATM sa Quezon City. Cash. Malinis. At si Eric Castro nawawala na rin. They are off the grid. Alam na nilang hinahanap na natin sila. Isang bagong alon ng takot ang bumalot kay Mark. Hindi na sila nagtatago. Humahabol na sila. Mag-iingat ka sa biyahe, Mark. Huwag kang dumaan sa usual route mo. Take the longer, less predictable roads at i-share mo sa akin ang location mo. I'll monitor you hanggang makarating ka sa Tagaytay. Naka-alert na ang mga pulis sa SLEX at Star Tollway. Pagkababa ng tawag, mas lalo pang nagmadali si Mark. Isinakay niya ang mga bata sa likod ng SUV, sinigurong mahigpit ang kanilang mga seatbelt at mabilis na pinaandar ang sasakyan palabas ng kanilang subdivision. Sa bawat tingin niya sa rearview mirror, hinahanap niya ang isang pamilyar na kotse, isang anino na sumusunod. Ang biyahe patungong Tagaytay na dati isang masayang paglalakbay ngayon ay isang desperadong pagtakas. Nakarating sila sa bahay ng kanyang ama nang palubog na ang araw. Ang bahay ni Jose Valdez, isang retiradong general, ay isang fortress. Nakatayo ito sa loob ng isang high-security community na papalibutan ng mataas na pader at may sariling mga security guard. Ito ang pinakaligtas na lugar na maiisip ni Mark. Sinalubong sila ni Jose, isang matandang lalaki na may matikas pa ring tindig. Nakita niya agad ang gulo sa mga mata ng kanyang anak. Anak, anong nangyari? Sa loob ng opisina ng ama, ikinuwento ni Mark ang lahat. Ang matandang general ay tahimik na nakinig, ang kanyang mukha unti-unting nagiging isang maskara ng matinding galit. Hayop. Iyon lang ang sinabi niya pagkatapos, walang kaluluwa. Tiniyak ni Jose na ang lahat ng security measures ay nasa pinakamataas na alerto. Ang mga bata na pagod sa biyahe ay masayang naglaro sa kanilang lolo. Walang kamalay-malay sa panganib na kanilang tinatakasan. Gumaan ang pakiramdam ni Mark. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, nakaramdam siya ng bahagyang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian. Kinabukasan tumawag si Catherine. Mark, kailangan mong bumalik dito sa Alabang. May kailangan kang personal na kunin na ebidensya. Huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng 2 ahente para samahan ka. Nag-aalangan man sumunod si Mark. Iniwan niya ang kambal sa pangangalaga ng kanilang lolo na nangakong babantayan sila ng kanyang buhay. Ang pagbabalik sa bahay ay nakakakilabot. Ang lugar na puno ng masasayang alaala ay isa ng crime scene sa kanyang isipan. Kasama ang 2 ahente ng NBI, pumasok sila sa tahimik na tahanan. Ang kailangan nilang kunin ay ang orihinal na marriage contract nila ni Angela na nakatago sa kanyang personal na safety deposit box. Habang hinahanap niya ito, napansin niyang may nagbago sa sala. Ang maliit na altar para kay Melissa na inilipat niya sa isang side table ay wasak. Ang silver frame ng litrato ay basag, ang salamin ay nagkalat sa sahig. Ang larawan mismo ni Melissa ay may malaking punit sa gitna. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Paano? Paano may nakapasok? Sir, tingnan niyo po ito. Sabi ng isa sa mga ahente na katuro sa hagdanan. Umakyat sila. Pumasok sila sa kwarto ng kambal. Ang 2 kama ay maayos pa, ngunit may isang bagay na mali. Sa gitna ng kama ni Kai, nakaupo ang isang manika, isang luma, at paboritong manika ni Leo na babae. Ngunit ang hitsura nito ay nakapangingilabot. Ang leeg ng manika ay binali, ang ulo'y nakabitin sa isang anggulong hindi natural. Ang damit nito ay pinunit. At sa dibdib nito isinulat, gamit ang isang matingkad na pulang lipstick, ay 2 salita, pamilya o wala.
Napaatras si Mark, ang hiningay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang mensahe ay malinaw. Hindi ito simpleng pananakot. Ito ay isang pangako. Nakapasok siya dito. Habang ang mga ahente ay mabilis na nag-iinspeksyon sa paligid, hinanap kung paano ito nakapasok, si Mark ay nanatiling nakatitig sa manika. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinakasalan niya, ay isang halimaw. At ang halimaw na yon ay nakapasok sa pugad ng kanyang mga anak. Ang bahay na ito ay hindi na ligtas, walang lugar na ligtas. Naintindihan niya na ang pagtakas ay hindi sapat, ang pagtatago ay hindi sapat. Ang tanging paraan para matapos ito ay ang harapin ang halimaw at siguraduhing hindi na ito makakapanakit pa ng kahit sino. Ang hotel room ay parang isang marangyang kulungan. Malawak ang espasyo, malambot ang kama, at may magandang tanawin ng city lights mula sa bintana. Ngunit para kay Mark, ang 4 na sulok ng silid ay unti-unting kumikitid sa bawat oras na lumilipas. Ang bawat tunog mula sa hallway, ang pag-andar ng elevator, ang boses ng ibang bisita, ay nagdudulot ng biglaang pagtibok sa kanyang puso. 3 araw na siyang naroon. 3 araw ng paghihintay. Ito ang pinakamagandang paraan, March, paliwanag ni Catherine bago siya ihatid doon. Si Isabella o Angela o kung sino man siya ay isang predator na may obsesyon. Hindi siya basta nalang tatakas. Babalik siya para sa'yo. Ikaw ang huling piraso ng kanyang proyekto na hindi natapos. Sa isip niya, ikaw ang sumira sa lahat. At sa mga taong tulad niya, ang paghihiganti ay mas mahalaga pa kaysa sa kalayaan. Ang plano ng NBI ay simple, ngunit mapanganib gawin. Si Mark na isang madaling target, isang pain. Ang buong palapag ng hotel ay binabantayan ng mga ahente. Ang katabing kwarto ay nagsisilbing command post, puno ng mga monitor, at gamit sa surveillance. Ang telepono ni Mark ay nakatap, ang bawat tawag ay handang i-trace. Samantala sa Tatagaytay, ang bahay ni General Jose ay naging isang fortress. Bukod sa sarili nitong seguridad, naglagay si Catherine ng isang team ng mga ahenteng nagpapanggap bilang mga bagong hardinero at maintenance crew. Ang kambal ay ligtas, ngunit ang distansya ay isang mabigat na pasanin para kay Mark. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang kanilang mga litrato sa kanyang telepono. Ang kanyang puso'y naninikip sa pangungulila at takot. Sa ika-4 na gabi, habang nakatitig si Mark sa walang saysay na palabas sa telebisyon, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Unknown number. Tumigil ang kanyang paghinga. Tumingin siya sa nakatagong kamera sa sulok ng silid, isang senyales sa mga ahente sa kabilang kwarto. Sa isang iglap, narinig niya ang halos walang tunog na paggalaw sa labas ng kanyang pinto. Handa na sila. Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag. Hello! Isang sandali ng katahimikan, tanging isang mahinang paghinga ang maririnig. At pagkatapos, isang tawa. Isang tawa na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay tunog ng isang demonyo. Mark, mahal ko. Ang boses ni Angela ay tila pulot, ngunit may lason na nakahalo dito. Namiss mo ba ako? Angela, sabi ni Mark pilit na pinapanatili ang kalmadong tono gaya ng itinuro sa kanya. Nasaan ka? Nandito lang, nagmamasid. Sagot nito. Nagmamasid kung paano mo sinira ang lahat. Ang ganda na sana ng pamilya natin, Mark. Perpekto na sana. Pero sinira mo. Ikaw ang sumira nito, Angela. Nagsinungaling ka. Biglang nagbago ang tono nito. Ang paglalambing ay napalitan ng isang nanunuot na galit. Ako sinungaling. Nagbigay ako ng lahat para sa pamilyang yon. Inalagaan ko ang mga anak mo. Minahal kita. Pero ano ang ginawa mo? Hinanap mo pa rin ang multo ng patay mong asawa. Napakuyom ang kamao ni Mark. Huminga ka, Mark.
Keep her on the line. Pero okay lang. Patuloy ni Angela, ang boses ay nagiging parang baliw, isang halo ng pighati at pagbabanta. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi mo pala kami gusto. Gusto mo lang maging malungkot. Sige, pagbibigyan kita. Anong ibig mong sabihin? Ang pamilya ay sagrado, Mark. Kung hindi ito pwedeng maging akin ng buo, sisiguraduhin kong wala nang matitira para sa kahit sino. Bumulong ito. Sinira mo ang pangarap ko, Mark, kaya sisirain ko ang mundo mo. Magsisimula ako sa 2 maliit na anghel na pinakamamahal mo. Isang malamig na takot ang gumapang sa gulugod ni Mark, mas matindi kaysa sa kahit anong naramdaman niya. Ito na yon, ang direktang banta. Huwag mong gagalawin ang mga anak ko. Hindi na niya napigilan ang sigaw. Isang huling nakakakilabot na halakhak ang narinig niya. Paalam, Mark. At biglang naputol ang linya. Sa kabilang kwarto, mabilis na kumilos ang mga ahente. Burner phone. Nag-bounce ang signal sa 3 cell sites. Hindi natin mapinpoint. Napasuntok si Mark sa pader. Nabigo ang bitag. Nakawala ang pain. At ngayon, ang halimaw ay malaya at nagugutom. Tagaytay, 3:17 a.m. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malayong tahol ng aso. Sa loob ng bahay, mahimbing na natutulog ang lahat. Si General Jose Valdez, isang taong hinubog ng disiplina ng militar, ay nagising. Hindi dahil sa isang tunog, kundi dahil sa isang pakiramdam. Isang bagay ang mali. Bumangon siya, hindi na binuksan ng ilaw, at naglakad papunta sa kanyang security room. Ang mga monitor ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng kanyang malawak na ari-arian sa kulay berde ng night vision. Ang perimeter fence, ang hardin ng gate. Lahat ay tahimik. Nakahinga na sana siya nang maluwag ng biglang. Isang matinis paulit-ulit na tunog ang bumasag sa katahimikan. Hindi isang malakas na alarma, kundi isang digital na hudyat mula sa control panel. Perimeter breach. Zone 7, East Wall. Ang mga mata ng general ay mabilis na lumipat sa monitor para sa Zone 7, ang pinakamalayong bahagi ng kanyang pader, natatakpan ng makakapal na halaman. Sa una, wala siyang nakita. Tanging ang paggalaw ng mga dahon sa hangin. Ngunit pagkatapos nakita niya 2 anino. Nakasuot ng itim mula ulo hanggang paa. Gumagalaw sila ng mabilis at mababa na, para bang mga professional. Ang isa ay may hawak na wire cutter. Ang butas sa cyclone wire ay halos hindi makita. Hindi sila dumaan sa gate. Hindi sila umakyat sa pader. Pinili nila ang pinakamahinang punto, isang lugar na alam nilang hindi gaanong nababantayan. Alam nila ang ginagawa nila. At sila ay nasa loob na. Ang puso ng matandang general ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na matagal na niyang hindi naramdaman. Pinindot niya ang isang pulang buton sa ilalim ng kanyang mesa, isang silent alarm na direktang konektado sa NBI team na nakakalat sa paligid. Pagkatapos kinuha niya ang kanyang baril mula sa safe. Ang mga anino sa monitor ay mabilis na gumagalaw papalapit sa bahay. Nandito na sila! Bulong ng general sa dilim. Ang gabi ay hindi pa tapos. Ang laban ay ngayon palang magsisimula. Ang silent alarm na pinindot ni General Jose ay parang isang kidlat na walang tunog. Sa labas ng property, sa mga van na nakaparada sa dilim, sa mga kalapit na bahay kung saan sila nagpapanggap na mga residente, ang NBI team ni Catherine ay biglang nagising. Walang sigawan, walang kalituhan. Tanging ang mabilis at tahimik na pagsuot ng bulletproof vests, ang pagkasa ng mga baril at ang mga bulungan sa kanilang mga radyo. Target has breached the perimeter. All units converge. Move in, quiet and dark. Sa hotel room sa Maynila,
Tumunog ang telepono ni Mark. Isang tawag mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Isang secure line. Sinagot niya ito agad. Nandyan na sila. Sabi ni Catherine, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Papunta na kami sa'yo. Stay put. We're bringing you to Tagaytay. Now. Ang mundo ni Mark ay tila bumagal. Ang takot na kanina'y gumagapang sa kanya ay biglang napalitan ng isang mapanganib na focus. Hindi na siya ang pain. Ang kanyang mga anak, ang kanyang ama, sila na ngayon ang nasa panganib. Faster. Iyon lang ang sinabi niya bago ibaba ang tawag. Sa loob ng bahay sa Tagaytay, matapos pindutin ang alarma, si General Jose ay kumilos ng may disiplinang militar. Una ang pamilya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto kung saan natutulog ang kambal. Mahimbing ang mga ito, walang kamalay-malay, sa panganib na papalapit. Dinalaw niya ang mga ito at sa isang iglap, hindi na siya isang general. Isa siyang lolo na handang pumatay para sa kanyang mga apo. Nang walang ingay, ginising niya ang kanyang pinagkakatiwalaang kasambahay, si Manang LV. LV, gisingin mo ang kambal. Dalian mo. Dalhin mo sila sa panic room. Huwag kayong gagawa ng ingay. Ang panic room ay isang lihim na silid sa likod ng library na may pader na semento at pintong bakal. Matagal na itong ginawa ng general, isang pag-iingat mula sa kanyang dating propesyon. Habang ang mga bata ay ligtas na dinadala palayo, bumaba si General Jose sa sala. Pinatay niya ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay, kaya't ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa mga bintana. Ang bahay ay naging isang kaharian ng mga anino. Kinuha niya ang kanyang posisyon sa likod ng isang makapal na sopa. Ang kanyang baril ay nakatutok sa main door. Naghintay siya. Sa labas ang dalawang anino ay maingat na gumapang palapit. Si Angela o Isabella ay tila isang ibang nilalang sa dilim. Ang kanyang mga kilos ay parang sa isang mangangaso. Sa tabi niya si Eric Castro, isang malaking lalaki na may malamig na tingin, ay may hawak na baril na may silencer. Hindi nila sinubukang buksan ang pinto. Dumiretso si Eric sa isang malaking bintanang salamin, kumuha ng isang special tool at walang ingay na tinanggal ang isang pane ng salamin. Sapat lang para makapasok ang isang tao. Pumasok si Angela na parang ahas. Sumunod si Eric. Nasa loob na sila. Ang hangin ay naging mabigat at puno ng tensyon. Nasaan ang mga bata? Bulong ni Eric. Sa itaas, malamang. Sagot ni Angela, ang kanyang mga mata ay naglilibot sa dilim, sinusubukang makita ang paligid. Tapusin na natin to. Kunin ang mga bata, dalhin sa labas. We make it look like a kidnapping gone wrong. Tapos itatawag natin si Mark. Papupuntahin natin sa isang lugar. At doon na natin tatapusin ang lahat. Nagsimula silang umakyat sa engrandeng hagdanan. Ang bawat hakbang ay maingat. Ngunit hindi nila alam na pinapanood sila. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni General Jose ang kanilang pag-akyat. Ngayon, hanggang dyan na lang kayo. Isang malakas at may awtoridad na boses ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Natigilan ang dalawa. Mabilis silang lumingon, itinaas ang kanilang mga baril, ngunit hindi nila makita kung saan nanggagaling ang boses. Biglang bumukas ang ilaw sa chandelier sa itaas, pansamantalang bumulag sa kanila. Ibaba niyo ang mga baril niyo. Utos ng general na ngayon ay nakatayo na. Ang baril ay matatag na nakatutok sa kanila. Wala kayong karapatang tumapak sa pamamahay ko. Nagulat si Angela, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Ang matapang na general, akala mo, kaya mo kaming dalawa. Sa isang iglap, nagpaputok si Eric. Ngunit si General Jose ay sanay sa labanan. Bago pa man pumutok ang baril, nakaluhod na siya sa likod ng sopa. Ang bala ay tumama sa pader sa likod niya. Sinuklian niya ito ng putok, hindi para pumatay, kundi para magbigay ng babala. Ang bala ay tumama sa sahig 1 pulgada lang
mula sa paa ni Eric. Napamura ito at napaatras. Ang katahimikan ng gabi ay tuluyan ng nawasak. Ang mga putok ng baril ay umalingaw-ngaw. Sa labas iyon na ang hudyat na hinihintay ng NBI. Go, go, go! Mula sa lahat ng direksyon ang mga ahente ay mabilis na pumasok sa property. Sa loob nagsimula ang isang desperadong labanan. Nagtago si Angela at Eric sa likod ng hagdanan, nagpapaputok patungo sa general. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na SUV ang humarurot, papasok sa gate, kasabay ng mga sasakyan ng NBI. Mabilis na bumaba si Mark. Daddy. Sigaw niya, ang takot para sa ama ay nanaig. Mark, stay back. Sigaw ni Catherine, sinusubukang pigilan siya. Ngunit hindi na siya nakinig. Tumakbo si Mark papasok sa bahay sa gitna ng putukan. Nakita niya ang kanyang ama na nakikipagbarilan. Nakita niya si Angela na nagtatago. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog. Angela. Narinig ni Angela ang boses niya. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ito na ang hinihintay niya. Bigla siyang lumingon at itinutok ang baril kay Mark. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay puno ng galit na parang sa isang baliw. Sana hinayaan mo na lang akong mahalin ka. Sana binigay mo na lang sa akin ang pamilyang gusto ko. Ang pamilyang gusto mong patayin para sa pera. Ganting sigaw ni Mark. Hindi iyon pera lang. Iyon ay para sa hustisya. Para sa lahat ng tinanggihan ako. Karapatan ko yon. Itinaas niya ang baril. Handa nang tapusin si Mark. Ngunit bago pa niya makalabi ang gatilyo, isang putok. Ang umalingaw-ngaw mas malakas kaysa sa iba. Si Angela ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanyang dibdib, kung saan isang maliit na butas ang nagsimulang maglabas ng dugo. Sa likod niya sa itaas ng hagdanan, nakatayo si General Jose Valdez. Ang kanyang baril ay umuusok pa. Binaril niya ito sa balikat. Hindi isang fatal shot, pero sapat na para matigil siya. Bumagsak si Angela sa sahig, sumisigaw sa sakit at galit. Si Eric, nang makitang wala ng laban, ay sumubok tumakas, papunta sa likod na pinto. Ngunit sinalubong siya ng 3 ahente ng NBI. Mabilis siyang napasuko. Pinasok ng mga ahente ang bahay. Napalibutan si Angela habang namimilipit sa sahig. Tapos na, sabi ni Catherine lumapit kay Mark. Ngunit para kay Mark hindi pa. Lumapit siya sa nakahandusay na si Angela. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng kinatakutan niya. Tiningnan niya ito sa mata. Wala na ang galit. Tanging awa at pagod na lang ang naroon. Bakit iyon lang ang tanong na lumabas sa kanyang bibig? Tumingin pabalik si Angela, ang mga matay puno ng lason. Dahil madali kang lokohin. Bumulong ito bago siya mawalan ng malay. Tumayo si Mark. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Sa di kalayuan bumukas ang pinto ng library. Sumilip si Manang LV kasama sina Kai at Leo. Daddy. Tumakbo ang kambal palapit sa kanya. Niyakap niya sila. Nang buong higpit isinubsob ang kanyang mukha sa kanilang mga ulo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, huminga siya ng maluwag. Ligtas na sila. Tapos na ang gabi. At sa wakas tapos na ang bangungot. Ang pagsikat ng araw sa Tagaytay ay hindi kailanman naging ganito kahalaga. Ang ginintuang liwanag na dahan-dahang gumapang sa kalangitan ay tila naghuhugas sa dilim at karahasan ng nagdaang gabi. Para kay Mark, ang bawat sinag ay isang pangako ng bagong simula. Isang simbolo na ang pinakamahabang gabi ng kanyang buhay ay sa wakas nagwakas na. Ang bahay na ilang oras lang ang nakalipas ay isang battleground ngayon ay puno ng mga investigador ng NBI. Ang mga flash ng camera ang alikabok mula sa fingerprint powder at ang mahihinang bulungan ng mga ahente ang pumalit sa mga putok ng baril. Dinala na si Angela at Eric Castro sa isang high-security hospital ward, parehong sugatan at mahigpit na binabantayan. Si Mark, ang kanyang ama,
At ang kambal ay nasa hardin, nakaupo sa isang bench na nakaharap sa bulkang Taal. Si Kai at Leo, kahit nagising sa gitna ng kaguluhan, ay mabilis na pinakalma ng kanilang lolo. Para sa kanila, ito ay isang nakakatakot na ingay lamang sa gabi. Ang buong bigat ng katotohanan ay maingat na itinago mula sa kanilang mga musmos na isipan. Ngayon, masaya silang naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay isang balsamo sa sugatang kaluluwa ni Mark. Napakabuti ng Diyos, anak. Sabi ni General Jose, ang kanyang boses ay pagod ngunit matatag. Pinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Mark. Natapos na. Tumango si Mark, ngunit ang pakiramdam ng kaluwagan ay may kahalong bigat. Ang mga sugat ay hindi lamang pisikal. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit pa. Magsisimula ka sa kanila. Sagot ng general, itinuro ang naglalarong kambal. Sila ang dahilan, sila ang simula at ang wakas. Dumating si Catherine, ang kanyang muka ay seryoso, ngunit ang mga matay may bahid ng ginhawa. Umupo siya sa tabi ni Mark. Stable na si Isabela sa ospital. Si Eric Castro nagsisimula ng magsalita. Umaasa siyang makakuha ng mas mababang sentensya kapalit ng kanyang testimonya laban sa kanya. Ano ang mangyayari sa kanya? Tanong ni Mark. Ang pangalan ni Angela ay parang lason sa kanyang dila. Multiple murder, frustrated murder, syndicated, estafa, kidnapping with intent to kill. Marami. Sabi ni Catherine, hindi na siya makakakita ng sikat ng araw sa labas ng kulungan. Sisiguraduhin ko yon. Naglabas si Catherine ng isang brown na folder mula sa kanyang bag. May gusto akong ipakita sa'yo. Nakuha namin ito mula sa kanilang hideout sa Quezon City. Isang lumang baul na puno ng kanyang mga alaala. Inilapag niya ito sa mesa. Binuksan ni Mark. Ang laman ay hindi mga alahas o pera. Ito ay isang koleksyon ng mga personal na bagay mula sa kanyang mga biktima. Ang wedding ring ni Mr. Jimenez, ang kwintas ng asawa ni Mr. Suarez, isang locket na may litrato ng isang pamilya, mga tropeyo. Sa ilalim ng lahat may isang lumang punit-punit na journal. Basahin mo, sabi ni Catherine, para maintindihan mo. Nag-aalangan man binuksan ni Mark ang journal. Ang sulat kamay sa loob ay magulo, puno ng galit. Ito ang mga saloobin ni Isabela Cruz noong siya ay isang teenager pa lamang nakatira sa isang bahay ampunan. Ang bawat pahina ay isang kwento ng pagtanggi. Mga pamilyang titingin sa kanya, ngunit pipiliin ang ibang bata. Mga pangakong napapako. Isang partikular na entry ang tumatak sa isip ni Mark. May isang pamilyang dumating ngayon. Ang bait nila. Mayaman. Sabi nila, babalikan nila ako. Narinig ko silang nag-uusap sa labas. Sabi ng babae, she's pretty, but there's something dark in her eyes. Hindi na sila bumalik. Lahat sila pare-pareho. Ayaw nila sa akin. Ayaw nila sa mga batang tulad ko. Balang araw kukunin ko ang lahat ng gusto ko. Kukunin ko ang kanilang mga bahay, ang kanilang pera, ang kanilang mga pamilya. At ipaparamdam ko sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Biglang nagsara si Mark ng journal. Hindi niya na kayang magbasa pa. May malubha siyang narcissistic personality disorder na may kasamang psychopathic tendencies. Paliwanag ni Catherine na para bang binabasa ang kanyang isipan. Base sa mga paunang pagsusuri, hindi siya simpleng masama, Mark. May sakit siya sa pag-iisip. Para sa kanya, ang mga tao ay hindi tao. Sila ay mga bagay na pwedeng gamitin at itapon. Ang pamilya na gusto niya ay hindi para sa pagmamahal. Ito ay isang tropeyo na gusto niyang makuha para patunayang mas magaling siya sa lahat ng tumanggi sa kanya. Tumingin si Mark sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang pagmamahal. Ito ang totoong pamilya. Isang bagay na hindi kailanman maiintindihan ni Isabela. Hindi ito nagbigay ng kapatawaran
sa ginawa ni Isabela, ngunit nagbigay ito ng isang uri ng pagsasara. Ang halimaw ay may pinagmulan, ang dilim ay may dahilan, ngunit hindi nito binabawasan ang bigat ng kasalanan. Anong susunod? Tanong ni Mark. Ibinalik ang folder kay Catherine. Susunod. Isang mahabang proseso sa korte. Maraming pamilya ang lilitaw ngayon, mga biktima na hindi man lang alam na biktima sila. Magkakaroon ng hustisya. Sabi ni Catherine, tumayo siya. Pero para sa iyo ang susunod ay ang paghilom. Magsimula ka ngayon. Tumayo rin si Mark. Naglakad siya palapit sa kanyang mga anak. Daddy, laro tayo. Sigaw ni Leo. Ngumiti si Mark, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Sige mga anak, laro tayo. Habang naghahabulan sila sa damuhan, sa ilalim ng maaliwalas na langit ng Tagaytay, alam ni Mark na mahaba pa ang daan tungo sa paghilom. Maraming gabi pa siyang babangungutin, maraming araw pa siyang mag-aalala. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang ama na nakangiting nanonood sa kanila, habang naririnig niya ang halakhak ng kanyang mga anak, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang hustisya sa korte ay para kay Isabela. Ngunit ang hustisya para sa kanya, para sa kanyang pamilya ay ito ang mabuhay, ang magmahal, at ang muling buuin ang kanilang winasak na mundo, isang masayang alaala sa bawat pagkakataon. 2 taon ang lumipas. Ang mga alaala ng gabing iyon sa Tagaytay ay unti-unting lumabo. Mula sa isang matalim na sugat, ay naging isang pilat, isang permanenteng paalala ng isang laban na kanilang pinagdaanan at pinagtagumpayan. Ang bahay sa Alabang, na dati naging simbolo ng takot, ay muling naging isang tahanan. Sa tulong ng kanyang ama at ni Catherine, binago ni Mark ang ilang bahagi nito. Ipinapintura niya ang mga pader ng mas masayang kulay. Pinalitan niya ang mga muebles. At sa sala, sa pinakaprominenteng lugar, muling itinayo ang isang maliit na altar para kay Melissa. Ngayon, sa tabi ng kanyang litrato, may 2 pang maliliit na picture frames, isa para kay Kai at isa para kay Leo, parehong nakangiti. Isang dambana, hindi lang para sa nakaraan kundi para sa kasalukuyan. Ang hapon ay payapa. Ang sinag ng araw ay handahang pumapasok sa mga bintana, naglalaro sa sahig. Sa hardin, ang tawa ng 7 taong gulang na sina Kai at Leo ay maririnig habang naglalaro sila ng habulan kasama ang kanilang lolo Jose. Sila ay malusog masigla at higit sa lahat masaya. Ang mga anino ng kanilang trauma ay unti-unting tinutunaw ng init ng pagmamahal at ng tuloy-tuloy na family therapy. Si Mark ay nakaupo sa veranda nagkakape habang binabasa ang balita sa kanyang tablet. Isa na siyang ibang tao kumpara sa Mark ng 2 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay hindi na laging mapagbantay. Mayroon na itong kapayapaan. Ang mga guhit ng pag-aalala sa kanyang noo ay napalitan ng mga linya ng ngiti. Natuto siyang maging mas present. Mas mapagmatsyag, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpapahalaga sa bawat sandali. Ang kaso ni Isabela Cruz na binansagan ng media bilang The Black Widow of Alabang ay naging isang national sensation. Natapos ang paglilitis makalipas ang 1 taon. Siya ay napatunayang guilty sa 6 na kaso, ng pagpatay 4 na kaso, ng frustrated murder, at maraming iba pang krimen. Hinatulan siya ng sunod-sunod na habambuhay na pagkabilanggo. Walang posibilidad ng parol. Si Eric Castro, na nagsilbing state witness, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngunit mananatili pa rin sa bilangguan sa loob ng maraming dekada. Para kay Mark, ang pagtatapos ng paglilitis ay hindi isang tagumpay. Ito ay isang pagsasara ng isang madilim na kabanata. Hindi na niya muling inisip pa si Isabela. Ang kanyang enerhiya ay nakatuon na lamang sa pagbuo ng isang positibong buhay para sa kanyang mga anak. Daddy, tawag ni Leo, tumatakbo palapit sa kanya, hila-hila ang isang papel. Look po,
I got a star in my drawing class. The teacher said I'm a good artist. Wow, anak. That's amazing. Sabi ni Mark kinarga ang anak at hinalikan sa pisngi. I'm so proud of you. Pwede mo nang i-drawing ang susunod na bahay na ide-design ni Daddy. Lumapit si Kai na may hawak namang bola ng soccer. Daddy, sabi ni Lolo, turuan mo daw ako ng secret moves mo. Gusto ko pong maging a striker like Ronaldo. Ngumiti si Mark. Oo naman anak, after merienda, dumating si Catherine dala-dala ang isang tray ng juice at cookies. Naging regular na siyang bisita tuwing weekend. Hindi bilang isang kapalit na ina, kundi bilang isang mapagmahal na tita ninang, isang matatag na presensya sa buhay ng mga bata, at isang tapat na kaibigan para kay Mark. May sulat kang natanggap. Sabi ni Catherine, iniabot ang isang sobre. Galing ito sa isang foundation na tumutulong sa mga pamilyang biktima ng marahas na krimen. Isa ito sa mga organisasyong tinutulungan ni Mark gamit ang perang na-recover mula sa mga bank account ni Isabella. Ang sulat ay isang pasasalamat. Ang donasyon niya ay nakatulong para makapag-aral ang mga anak ng isa pang biktima. Isang maliit na kabutihan na isinilang mula sa isang malaking kasamaan. Minsan iniisip ko, sabi ni Mark, nakatingin sa kanyang mga anak na ngayon ay masayang kumakain ng cookies kasama ang kanilang lolo. Bakit sa atin pa nangyari yon? Tumingin si Catherine sa kanya. Hindi ko alam ang sagot dyan, Mark. Walang sino man ang nakakaalam. Pero ang alam ko, hindi ang nangyari sa atin ang nagbibigay kahulugan sa kung sino tayo. Ang mahalaga ay kung ano ang ginagawa natin pagkatapos. May isang tanong na matagal nang gustong itanong ni Mark. Hindi ka ba natatakot na baka may maiwan na dilim sa kanila? Na baka isang araw bumalik ang lahat ng yon? Ngumiti si Catherine, isang ngangiting puno ng pag-unawa. Ang dilim ay laging nariyan, Mark. Bahagi ito ng buhay. Ang trabaho natin bilang magulang ay hindi ang alisin ang dilim. Ang trabaho natin ay ang bigyan sila ng sapat na liwanag para hindi sila matakot dito. Sa mga salitang yon, nahanap ni Mark ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Gabi. Matapos ihatid ang mga bata sa kanilang kwarto, bumalik si Mark sa kanyang opisina. Binuksan niya ang isang kahon ng mga lumang litrato. Kinuha niya ang paborito niyang larawan ni Melissa. Noong ito ay buntis sa kambal ang mga kamay, ay nakahawak sa malaki, nitong tiyan ang mukha'y nagliliwanag sa kaligayahan. Inilagay niya ito sa isang bagong frame at ipinatong sa kanyang mesa. Nagawa natin, Mel. Bulong niya sa litrato. Ligtas sila, masaya sila, at lumalaki silang mabubuting bata tulad ng gusto mo. Hindi na siya muling nag-asawa, hindi dahil sa takot o kawalan ng tiwala, kundi dahil natuklasan niya na silang tatlo, siya, si Kai at si Leo, ay isang buo at kumpletong pamilya. Napapalibutan sila ng isang matibay na network ng pagmamahal mula sa kanilang lolo kay Catherine at sa iba pang mga kaibigan. Iyon ay higit pa sa sapat. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Mark na ngayon ay ibinabahagi niya sa ibang mga magulang sa mga support group na kanyang dinadaluhan ay simple lamang ang proteksyon ay hindi nagmumula sa pagiging paranoid o sa paghihiwalay sa mundo. Ito ay nagmumula sa mapagmahal na pagbabantay at bukas na komunikasyon. Kilalanin ninyong mabuti ang mga taong pinagkakatiwalaan ninyo sa buhay ng inyong mga anak. Lagi niyang sinasabi at lagi-laging pakinggan ang inyong mga anak kapag sinusubukan nilang sabihin sa inyo na mayroong mali. Ang kwento ng pamilya Valdez ay isang makapangyarihang paalala na ang kasamaan ay minsan nagbabalat kayo bilang kabutihan. Ngunit ang tunay na pagmamahal, katatagan at determinasyon ng isang ama ay kayang lampasan kahit ang pinakamadilim na pagbabanta. At sa huli, ang pinakamagandang paghihiganti laban sa mga sumubok, wasakin ng iyong pamilya, ay ang bumuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal, layunin at kaligayahan. Isang buhay na napakaganda
kung kaya't ang kanilang kasamaan ay nagiging isang malayong, hindi mahalagang alaala na lamang.